Pasagutin mo na, tapusin mo na to! Tanggol! Mga kababayan, panalo na po tayo! Mabuhay ang Montenegro! Biglang sumabog ang stage niya, Tanggol! Kailangan kong makita ang apo ko. Sasamahan kita. Wala siyang malay sa ngayon. Pero inasikaso niya siya ng mga doktor. Hindi na namin na-revive ang anak niya. Gusto kong makita si Tanggol. Gusto kong malaman ang lagay niya. Hindi ako tutunga nga dito. Walang gawin hanggang hindi ako nakakasigurado na ligtas ang anak natin. Now that's how it's done. One big explosion and it's over. Good job, Kuya. Miguelito, wag muna tayo magsaya. Kumpirmado ngayon, as of now, sumabog yung stage. Yun lang. Si, hanggat hindi natin nakukumpirmang patay na nga si Tanggol, hindi pa ito tapos. Eh, paano kung buhay? Paano kung buhay? Tayo ang patay. Patay tayo, sigurado. Dapat hindi tayo maituro na nasa likod ng pangyayaring ito. Alam ko ang gagawin, Papa. Pinaghanda ko itong gantong klaseng senaryo. Mayora, ipapaasikaso na namin ang bangkay ni Inigo. Hindi dapat nangyari ito. Si Tanggol ang punteriya nila, pero anak ko ang napahamak. Wala na si Inigo. Wala na ang anak ko. Oh, wala na ang anak ko. Pinatay nila ang anak ko. Namatay ang asawa ko dahil sa kanila. Ngayon naman si Inigo. Wala na silang itinira. Mag-isa na lang ako. Mag-isa na lang ako. Hindi ka nag-iisa, anak. Nandito pa rin ako. Pamilya tayo. Hayaan mo, anak. Paghihiganti natin, pagbabayaran ng mga gerero ang ginawa nila kay Inigo. Nag-aalala ka kay Tanggol. Pero baka mapahamak ka. Hindi ko nakakayanin yun, Ramon. Nakikiusap ako sa'yo. Pabayaan mo na ako na umasikaso sa anak natin. Huwag ka mag-alala. Tatawagan kita kagad. Babalitaan kita. May masamang mangyari. Tawagan mo kagad ako.
Dito ka lang. Tanggol. Rona. Ano nangyari kay Tanggol? Kamusta si Tanggol? Ano sabi ng doktor? Eh, hindi pa nagigising. Ano daw ang lagay niya? Kamusta siya? Minor head injury lang daw, sabi ng doktor. Safe naman daw siya. Kanina, kinunan siya ng x-ray at kinunan siya ng dugo para malaman kung may iba pang komplikasyon. Jaco, ano nangyari? Bakit nagkaroon ng pasabog? Akala ko mahihigpitan niyo ang seguridad niyo. Pasensya ka na, Marites. Pero nag-iingat kami. Doble, triple. Pero sadyang maruming maglaro ang mga girero. Nakalusot sila sa amin. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Nakuha na nilang patayin si David. Hindi sila titigil hanggang hindi nila napapatay si Tanggol. Pinasabog niya. Sarili niya kapatid. Sarili mong kuya na. Problema mo, nakakonsensya ka. Dahil sa inyo kayo namatay ang kuya Tanggol ko. Oh, ba't kami yung sinisisi mo? Maghihiganti ka para kay David, di ba? Oh, ikaw ang may gustong pumatay kay Tanggol. Santino, tama na yan! Tama ko! Walang kasalanan si Kuya Tanggol! Hindi niya pinatay si Kuya David! Ayoko na! Kakalas na ako sa grupo! Hinto mo! Baba ako! Sino? Saan ka pupunta, Santino? Huwag mo akong pigilan. Ah. Sige, banatan nyo! O, tama na! Tama na! O kayo? Ano ba ang inaalburuto mo, ha? Ano ba? Hindi ko dapat sinulit ang gusto mo. Hindi ko dapat pinatay ang kapatid ko. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, Santino, ha? Nagkakasungay ka na. Tinanggap kita bilang anak. Pero ngayon, ako nang susuwagin mo? Lucio, inuring kitang ama. Pero alam ko, paikuti mo lang ako para patayin ko sarili kong kapatid. Pasensyahan tayo. Trabaho ito. Napag-utusan lang. At para patunayan ko sa'yo na pera-pera lang ito, tatawagan ko si Mayor. Lucio, Mayor, ngayon pa lang, kinukongratulate ko na kayo. Wala nang hadlang sa pag-ahari ng mga gerero. Patay na ang mga kalaban ninyo. yan ang gusto kong marinig. Mayor, pwede ko na bang makuha yung napag-usapan natin? Baka naman. O sige, papadala ko sa yung address. Bibigay ko sa iyo kung ano yung pinangako ko. Eh, sandali. Meron kang nabanggit na na-sign mo para magplanta ng bomba. Pwede bang isama mo siya? Gusto ko siyang makilala. Yon! Sige, Mayor. Pupunta kami.
Bihis kayo. At pupunta tayo sa mansyon at paulanan tayo ng pera ni Mayor. Hangkong, yariin na natin to. Total, wala na tong silbi sa atin. Na, hayaan na natin si Santino. Hindi nga naman madali ang mamatayan ng dalawang kapatid na magkasunod. Sige na, bitbitin nyo na si Santino at iharap natin siya kay Mayor. Ipakilala natin ang taong pumatay sa kanyang mortal na kalaban. Anak, ang sabi ng doktor, pwede ka na daw umuwi. Basta bubaba yung presyon mo. Ayaw ko dito sa ospital. May anak pa akong asikasuhin. Anak, inaasikaso na ng mga tauhan mo si Inigo. Paya ka na. Olivia! Olivia! Ang buti naman tigat tinamaan ng bomba. Salamat sa Panginoon! Olivia! Ano pinagpapasalamat mo, Ma? Salamat na nadamay sa pagsabog. Anak ko! Anong sinasabi? Salamat ka! Anong sinasabi mo? Ha? Wala na ang apo mo. Wala na. Kasalanan ng tanaw! Wag! Wag! Kasalanan mo ako, Olivia, please. Wag! Takot mo ka. Kasalanan niyo ito. Kasalanan niyo. Apo mo. Olivia, sinubukan kong pigilan si Roberto. Pero wala akong magawang pigilan siya. Kaya pati si Inigo nandamay, namatay siya. Sorry, Olivia, sorry. Ginawa ko ang lahat. Sorry. Walang iya siya, mga! Papatayin ko si Roberto! Papatayin ko ang lahat ng Guerrero! Demonyo talaga yan, Roberto na yan. Hindi niya na naisipan niyang kapatid. Huwag kang mag-alala. Igaganti natin ang pagkamatay ni Inigo. Papatayin ko yung demonyo yan! Tumigil ka, Julio! Anak ko ang gusto niyang patayin. Maawa naman kayo sa kanya! Maawa? Dapat ba akong maawa sa isang tao na walang awang nagplano nito? Dapat ba akong maawa sa taong pumatay? Pumatay sa anak ko. Patay na anak ko. Hindi ko maintindihan, Rosa. Bakit ba nangyayari ito? Hindi ko alam, friend. Hindi ko alam, Marites. Hindi ko talaga alam. Hindi dapat pinagdadaanan ng mga anak ko to. Pinaparusahan kaya ako. Huwag kang mawala ng pag-asa, Frenny. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pabayaan ng poong Nazareno. Hindi. Maiwan ka muna dito, ha? With Tanggol, ha? Iwanan ka muna namin, ha? Salamat ha. Oo. Wala akong kinakampihan sa inyo. Ang mali ay mali.
Pero magsabi ka sa akin ng totoo, ha? May kinalaman ka ba sa pagpatay kay Roberto? Dahil gusto niyang gumanti sa'yo. Olivia, magsabi ka. Sabihin mo sa akin, may kinalaman ka ba? Hindi naging mabuting mayor si Roberto. Sana nagawan ko ng pabor ang mga taga-Maynila kung tuluyan na siyang namatay. Ihamag na mas magaling ako. Mas matalino ako. Mas karapat-dapat akong maupo sa City Hall ng Maynila. Pinangako niyo sa akin, Ma. Pinangako niyo lahat. Magiging mayor ako, pero hindi niyo tinupad. Kahit ang kapalit nun ay buhay ng kadugo mo. Oh, Ano? gumawa ka rin. Yan din ang ginawa mo nung naging desperada ka. Yan din ang ginawa mo. Gumawa ka ng isang bagay na hindi tama, na maling mali. Mapasayo lang ang gusto mo. Oo, ako ang nagpapatay sa kanya. Hindi na ako magmamalinis. Para saan pa? Maghina tayo. Iisa lang ang likaw ng bituka natin. Kapatid kayo nila. Roda, Timbeng! Timbeng! Nasaan si Tanggol? Andoon sa kwarto. Pero huwag ka na mag-alala. Okay na naman siya. Andun din si Marites kasama niya. Silang dalawa. Hindi. Tinding si Tanggol. Anong nangyari? Yung ano daw sa meeting na Pansit, sumabog. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kaya tinututulan kong pumasok sa politika sa Tanggol. Dahil hindi titigil ang mga gilero hanggang hindi nila tayo napapatay. Ano magagawa ko? Di ba matagal ko na sinabi sa'yo, pigilan mong pumasok sa politika si Tanggol? Na huwag niyang kakalabanin ng mga gilero? Binalaan na kita. Hindi ka nakinig. Hindi, wala na akong magawa. Nagdesisyon na si Tanggol. Kung nanay ka, hindi mo sana pinapasok ng politika si Tanggol. Sana pinotektahan mo siya. Ano ngayon? Ayan! Nakaratay ang apo ko. At sana, hindi ka namatayan ng anak. Ba't ako sinisisi mo? Ba't mo ako sinisisi sa mga nangyari? Hindi ko rin naman gusto to. Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Dahil pinipili niyong kalabanin ng mga girero. Masasamang tao sila, mga demonyo. Walang mabuting ibibigay o idudulot sa buhay mo at sa buhay ng mga mahal mo. Ito ang sinasabi ko, ito ang kinatatakot kong mangyari. Dahil hindi mo pinigilan ang mga anak mo na kalabanin ng mga girero. Ano ba mga sinasabi mo? Ano ba kinatatakot? Bakit kanya ka magsalita? May alam ka ba sa mga girero?
Guerrero mo. Ano? Alam mo ba kung bakit tindig ang tawag mo sa akin? Hindi nanay. Hindi mama. Pangalan ko lang. Teka, ano naman ang kinalaman mo sa mga Guerrero? Malaki, Tess. Malaki ang kinalaman ng mga Guerrero. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Nagtrabaho ako noon sa City Hall. Si Gustavo na ang mayor noon. Nakita niya ako. Nagkagusto siya sa akin. Isang araw, pinagsamantalaan niya ako. Binaboy. Ano? Tindig. Bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi ka humingi ng tulong, nagsumbong? Wala akong magagawa noon. Nasa kapangyarihan si Gustavo. At nung panahong yun, ikakasal na ako. Pag nagsabi ako ng katotohanan, baka mawala yung minamahal ko. Pero, yun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Kasi, nung araw ng kasal ko, dinukot ako ni Gustavo. Anong ginagawa niyo? Kinulong niya ako. At araw-araw na pinagsamantalahan. Hanggang nagbunga ang kademonyo ni Gustavo. At ikaw, Tess, ikaw ang anak namin ni Gustavo. Ibig mo sabihin, si Gustavo Guerrero ang tunay kong ama.
Teka muna. Tinagahan ako mapatay na tatay ko. Bakit kayo mo lang sa akin sinasabi to? Bakit tinago mo sa akin ang katotohanan? Teka muna. Patawarin mo ko, Tess. Patawarin mo ako. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Protektahan? Protektahan saan? Sa mga girero. Nung alaman ni Gustavo na magkakaanak ako sa kanya, ibigay na lahat ng yaman niya sa akin. Nalaman ito ng asawa niya at tinangka akong patayin. Dahil mabuti na lamang at nagawa kong tumakas at magtago. Kaya kapiling-bilinan ko sa'yo. Huwag mo akong tatawaging nanay. Tindeng ang itatawag mo sa akin. Kasi ayokong malaman nila ang koneksyon nating dalawa. Dahil malalagay ang buhay mo sa panganib. Pero hindi sapat na dahilan yun! Hindi sapat na dahilan yun para itago mo sa akin ang katotohanan. Para buhayin mo ako sa kasinungalingan. Tawarin mo ako, Tess. Yun lang ang naisip kong paraan. Patawarin mo ako. Tapos, hinayaan mo ko. Hinayaan mo akong pagdaanin ang lahat ng hirap na dinanas ko. Dahil lang sa kasinungalingan mo. Tess, yan pa rin ang buhay na pipiliin ko para sa'yo. Kaysa lumaki ka sa piling ng mga gere. Hindi mo desisyon yun! Lalo na nagkaisip na ako. Hindi mo desisyon yun. Desisyon ko yun. Kasi buhay ko to. Hindi ka dapat naglihim sa akin. Pinili ko ang buhay na ito para mabuhay tayo. Hindi! Pinili mo ang buhay natin para proteksyon na ng sarili mo, para itago mo sa akin ang katotohanan. Alam mo kung bakit? Dahil sarili mo lang iniisip mo! Hindi. Matindi, sandali. Tindeng! 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 Bakit? Tindeng, bakit? Ano nangyari, Tindeng? Hindi. Tindeng! Di na maitatago. Mother, may tinago po ako. Mga titulo po ng lupa. Nasa pangalan ni Matilde Asuncion. Yan ba kayamanan ninakaw mo? Hindi ito sa'yo! Akin yan! Magnanakaw ka! Di na mapipigil ang katotohanan. Yan! Yan ang dahilan kung bakit kita tinago kay Gustavo. Ay, ano po nangyari? Marami ka pang kailangan malaman tungkol sa pagkatao mo. Kaano-ano mo si Matilde? Nanay ko po si Matilde. Kayong totoo kong ama. Makakaalis ka na dito. Sinungaling! Wala na akong pakialam! Ipilan natin ang patayan. Kaya papatayin ko sila. Wala akong pakialam kung nananalay tayo sa mga dugo ko, mga gerero. Di na maaawat ang kasamahan. Pasok sa kwarto, bilisan mo!
sa amin kung maaari mong sumabog ang ulo nito. Pero di na papayag ang tagapagtanggol ng pagbabago. Punta natin si Fatima. Nangako ako sa kanila na puprotekta ako sila. Mahanap mo si Fatima at tahimikin mo. Ito na ang simula ng kanyang paniningil. ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आजकल लाहौर में जो है बहुत ही बारिश हो रही है। यहाँ पर आपको पानी निकासी नहीं हो रहा, पानी क्रॉसिंग की जगह नहीं है और बहुत ही आपको पानी ही पानी मिल रहा है। यहाँ पर जो ये कहते हैं हम सावन का महीना है, कहीं धूप तो कहीं साया, कहीं बारिश तो कहीं बादल, ठीक है। उसको व्यूअर्स देख सकते हैं यहाँ पर जानवरों के लिए स्पेशल यहाँ पर ना कीचड़ बनाई हुई है, पानी की जगह नहीं है, हर चीज़ नहीं है। और जहाँ पर जिसमें पानी है यहाँ पर क्रॉसिंग की जगह नहीं है, पार्कें फुल हैं, गली मोहल्ले गटर फुल हो गए, यहाँ पर जो पानी की क्रॉसिंग नहीं है। उसकी वजह जो आगे आए बातें करें जो फल फ्रूटों की, इसमें जो जामुन है, जामुन के लिए फ़ायदेमंद है ये जो बारिश का पानी है। खजूरों के लिए तो बहुत ही नुकसानदा है ये, ठीक है। और जो ज़्यादा पानी होता है वो छोटे पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ताकि किस किस्म का के किस किस्म की जिससे ज़्यादा होते हैं तो उसमें वो सड़ जाता है। और इसकी रगें जो होती हैं, जिससे पाड़ें होती हैं, शाखें होती हैं, वो जल जाती हैं ज़्यादा पानी से। तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से देख सकते हैं यहाँ पर अभी हुबस हो रही है, गर्मी लग रही है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर फल लगे हुए हैं और हर चीज़ लगी हुई है सफारी ज़ू में, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिखा चलूँ सफ़ेद मोर और जो ब्लू मोर हैं आपको सामने देख सकते हैं यहाँ पर। चलूँ ये देखें, सफ़ेद मोर है, फीमेल और मेल देख सकते हैं यहाँ पर। ये मोर फीमेल और मेल है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो हैं दरख्त हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बारिश की वजह से कटाई नहीं की है। देखें आप जैसे जंगल लग रहा है हमें तो। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अपनी सेफ्टी है, यहाँ पर परिंदों की, पौधों की, हर चीज़ की यहाँ सेफ्टी की गई है, ताकि कोई बंदा कोई चीज़ ना फेंके। हाँ, छोटे से सुराख किए गए हैं, जैसे कि कोई पत्ते फेंक से खा सकता है, कोई से हिरन हो गई, काला हो गया, चिट्टा हिरन हो गया, जिससे उसके बाद बकरियाँ होंगी। उसके बाद अगर कुछ दाना डालते हैं, मुर्गों दाना डाल सकते हैं आप यहाँ पर। और ये नीम का दरख्त मैं तो पहली बार दफ़ा देख रहा हूँ यहाँ पर, जो पिंडों में रख सकते हैं वहाँ पर, ये इतना बड़ा मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और उसके बाद व्यूअर्स देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पार्किंग की जगह है। उसके बाद यहाँ पर जो वॉक करने की, ख़ास तौर पर यहाँ पर वॉक और वर्जिश करने के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है मोर है, जो हम बचपन में जो मोर के पंखों से खेलते हैं, वो पंख पड़े हुए समझिए, वो देखो। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मोर है। वो कहते हैं कि ये जो है हिरन नर है, वो कहता है कि हमें मर जाना बेहतर लगे, किसी की गुलामी बेहतर नहीं है। वो बहुत बोर बोर चक्कर लग रहा है, अभी थक गया, बहुत ही बैठ गया अभी, देख सकते हैं वहाँ पर। और उसके बाद ये मोर है, मोर के अंडे पड़े हुए, हर चीज़ पड़ा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। और उसके बाद बस ये जो है ये दरख्त है जिसको हम ब्रिक एंक कहते हैं, ब्रिक एंक है ये एंक, जो ब्रिक होती है ब्लू कलर की, ये बहुत ही रात को जैसे चंबेली की खुशबू होती है ऐसे खुशबू देती है। और इसकी बहुत ही आला खुशबू होती है कि रात के टाइम मगरिब के बाद यहाँ से गुज़रो तो इसकी कई मील तक इसकी खुशबू जाती है। तो इसकी खुशबू जिससे वो चंबेली की होती है, रात को गुज़रे तो वो क्या बात है, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है यहाँ से पूरे इस दरख्त की। तो ऐसे बहुत ही इसकी प्यारी जो है जो खुशबू है, जो महक है इसकी, बहुत ही महक जाती है, बहुत लंबी महक जाती है। तो उसके बाद देख सकते हैं। उसके बाद काफ़ी ऐसे दरख्त हैं जो रात के टाइम खुशबू और महक देते हैं कि बहुत ही आला किस्म की, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर
तो और यहाँ पर जो खजूरें लगी हुई हैं, जो लड़के तोड़ के हिरणों को खवा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। भूखी हैं तो ज़हरी बात उन्होंने खाने हैं। जैसे कुछ खजूरें हो गई, जिससे कच्ची खजूरें, पक्की खजूरें हो गई। उन्होंने अगर भूखी जैसे हर बंदा आपको बताया मिट्टी है, जो भी है सूखी और गीली खाएगा। ओके व्यूअर्स, दुआ में याद रखना। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।